Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, itong si Aimee Marcos, nagkalat na naman sa rally ng INC kanina. So, ito mga kabunyog, nagsalita si Aimee doon sa rally kanina. Yung kanyang mensahe, grabe. Akala mo naman nagmamalasakit sa mga mahihirap. Sabi ni Aimee kasi mga kabunyog, sabi niya, kasuklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Wala silang pakialam pagkat itong gobyernong ito ay bangag. Kaya yan itong gobyerno ay bangag. Yan ang Magandang gabi po sa inyong lahat! Mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino! Hindi ka kamukabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! Talaga naman, walang umuwi, walang matutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Suklam-suklam ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Walang malay! Nagkukunwaring hindi nakikita ang sampuntong na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko ng ating kabataan at ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi puktot at pinapaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon
para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyo. Ano ito mga kabunyog? Manhid daw ang gobyernong ito. Manhid daw ang gobyernong ito kasi hindi daw nararamdaman ang paghihirap ng ating mga kababayan. Lalo na daw ng mga magsasaka, mga mangingisda. Wow. akala mo totoong genuine yung concern niya sa mga mahihirap. Wag mo nga kami Aimee. Ano ito? Matindi na rin itong itong si Aimee Marcos. Ano na naman kanina? Grabe na naman yung doon, mga pinagsasabi sa rally ng INC. Maaalala natin na noong naunang rally ng INC noong November ba 'yon? Noong 2025, nagsalita yan si Aimee Marcos doon sa rally ng ng INC. Grabe rin yung kanyang atake sa administrasyon ng kanyang kapatid. Doon niya sinabi na si PBBM ay nagdodroga, nagko-cocaine. O ngayon na naman, nandiyan na naman, nagsalita na naman kanina sa rally ng Iglesia ni Cristo, binabanata na naman, binibira na naman ang administrasyon ng kapatid niya. Talagang na ito, iba na ang nito ni Aimee Marcos. Hindi na talaga ito Marcos eh. Buti nga mabait pa sa kanya si PBBM. Mabait pa sa kanya ang kapatid niya, ang Pangulo, Kasi kung gusto talaga siyang kung gusto siyang gantihan ni PBBM, kakasuhan 'yan, papakasuhan 'yan. Makapangyarihan ng Pangulo kung gusto siyang gipitin, gigipitin siya. Siyempre, maraming alam ang Pangulo sa kanya. Pero hindi naman hindi naman siya grabe, kahit grabe na yung ginagawa ni Aimee Marcos. Kung ano-ano ng mga ginagawa at mga sinasabi, mga matitindi, hindi na talaga sa kapatid, tayo hindi naman tayo loyalista ng Marcos, Pero yung ginagawa ni Aimee Marcos, kasuklam-suklam naman ang ginagawa niya. Kumusta po kayo diyan sa Canada? Kaya ito? Mabait yung kanyang kapatid, si Pangulong Marcos. Kasi kung kung ibang kapatid na mapaghiganti, ay kayang-kaya namang paghigantihan niya yan. Si Aimee. Kasi kung ganyan na ang ginagawa sa kanya, grabe na. Hindi na kahit hindi na sa kapatid yung pagiging makatao na lang, wala na, yan? Kung gusto siyang gantihan ng Pangulo, kayang-kaya kasi makapangyarihan ng Pangulo, kayang pagalawin ng Pangulo ang lahat. Alam ng Pangulo kung ano ang mga ginagawa ni Aimee Marcos. Huwag niyang sabihin na wala siyang dumi, wala siyang ginawang masama o krimen itong si Aimee. Alam yan ni PBBM. Kaya lang nangingibabaw pa rin kay PBBM na hayaan na lang, kapatid niya yan. Mabait pa nga sa kanya eh. Mabait pa sa kanya. 'Di ba? Kung iba-iba, dapat gantihan na siya. Wala nang kapatid-kapatid. Parang katulad ng ginagawa niya kay PBBM, wala nang kapatid-kapatid. Mas na siya kanya, mas Duterte na ang kanyang ugali. Ang Pangulo sana pwede siyang gantihan, pero hindi ginagawa ng Pangulo, inaano pa rin siya. Parang hinahayaan na lang, palampasin na lang yung ginagawa niya. Pero syempre, sinabi din naman ng Pangulo na hindi na talaga maganda ang kanilang relasyon. Pero kahit hindi maganda ang relasyon, hindi gumaganti ang Pangulo sa kanya. Hindi siya ginigipit, hindi siya kinakasuhan. Kaya yan ang Pangulo na gawin para makaganti sa kanya.
Pero wala itong si Amy, walang gano'n na pagkilala. Wala man lang pagrespeto na pwede namang igalang siya ng Pangulo sa desisyon niya na kung naniniwala siya sa Duterte, kung naniniwala siya kay Sara, kaibigan niya talaga si Sara, pwede naman yun. Pero hindi na lang kasi ganun ang ginagawa ni Amy. Binibira na, binabanata na talaga ang administrasyon. Pero hindi pa rin gumaganti si PBBM. Pero kaya yun kaya niyang gawin yun kasi presidente siya. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.